Okay, good day sa lahat. So yan, isang unit na naman na finish natin na lalabas. So DS17W 3-layer headlight 4x4 single automatic sliding door, straight automatic. So yan, with normal, hindi na tayo naninibago sa mga ganitong unit, DS17W, kasi marami nang nagbe-build nito at marami nang nagbe-vlog. So itong unit na to ay isang turbo engine, so single VVTi, and then 3-cylinder, push button, and then straight automatic yung transmission. So itong unit na to is ginawa, medyo na delay, and then oil conversion yung setup nito. Pero kahit oil conversion, same pa rin yung standard na procedure ng ating mga unit before siya ma-release. So ayan, ito na final touch na natin. Ito lang yung nakayanan natin. So hindi siya brand new yung surplus, ginawa lang natin look like brand new. Yun nga, surplus is ang dami niyang pinagdaanan before siya naging ganito yung itsura niya. So sa umpisa, from yard, knockdown pa siya, chop-chop pa siya, and then lutay-lutay pa yung mga electrical wirings, and then mga accessories, and then ang daming pinagdaanan ng surplus. Kaya lagi tayong maingat sa pag-build ng mga unit, dahil yun nga, super challenge talaga yung mag-build ka ng minivan surplus. So hindi man natin talaga gusto yung na-delay yung mga unit. Normal naman talaga ngayon sa mga dealer, sa sitwasyon ng mga dealer is sa tintor talaga tayo nadadali minsan. And then meron tayong nakikita na medyo hindi siya pwede, kaya pinapaulit-ulit. So hindi talaga maiwasan yung mga ganyan na pangyayari. So regarding sa unit na to is yan, na-recondition na yung engine, transmission, na-PMS na yung dapat i-PMS, napalitan na natin ng bagong brake pads, yung brake shoe niya maganda pa, and then yung other chassis niya is wala pang mga lagutok na nararamdaman pag road test namin. So far nung nag road test tayo, maganda naman yung takbo niya. So hanggang 100 lang yung di road test natin, kasi yun nga, road test is under observation, kasi pag-aralan pa natin yung ano pa yung dapat nating pwedeng gawin. So yun, pag road test natin, na panan natin yung brake pads. So hindi pa man siya medyo manipis, pero pinalitan natin yung almost mga 4mm pa yung brake pad niya, pero pinalitan natin ng bagong brake pad. And then so ngayon naka-standby na siya, standard yung setup niya, basic setup. So nag-request lang si client na kulayan yung mags niya, saka yung side mirror, at saka yung mags na original mags, tinulayan ng isang kulay puti. So yan, ito yung concept na request ni client na mags puti. And then kung nakikita nyo, so yan lang yung nakayanan natin, kasi sikanan yung surplus, hindi siya brand new. So minsan yung mga parts is hindi na siya brand new. So yung painting, ginawa lang natin look like brand new. So yung side mirror niya, kung nagtaka kayo, wala siyang lights, kasi basta single automatic sliding door ay walang lights yung side mirror. So meron mga modification yan, pero mas better, okay na ganyan, kasi standard. And then yan, naka-tent siya ng medium sa harap, dark yung sa gilid, para mayroong privacy yung owner. And then yung hood chrome, normal yung hood chrome niya, naka-chrome originally, fog light yan. So napakaganda. Actually yung minivan talaga isang pag maka minivan ka is more on outing yung maiisip mo, kasi yan nga, pampamili kasi yung sasakyan na to. Pwede natin isakay po pati yung mga kapitbahay. So yan, check natin yung loob. So ito yung interior niya. Then
more on green pa rin yung nangyari sa interior niya. Yan. So meron pa tayong mga gamitan. So yung mga panglinis natin. So yan, ito yung seats niya na requested ni client. Yan yung aircon. Okay na yung aircon, malamig. Yung interior, ito yung setup ng interior niya. So napaka-healthy ng kanyang interior. So yan, nakadepende talaga sa gusto ninyo na unit. So yan, kung nakikita nyo, para siyang bago pero hindi siya brand new talaga kasi sikanan na itong mga units natin. So normal, nakaintindi na yung magbibili ng unit na sa Surplus is second hand na from Japan. So look like brand new lang, ginawa lang natin look like brand new. So yung interior niya, yung flooring, so lagyan pa natin niya ng yung matting niya. Tsaka yung dashboard, ito lang yung nakayanan natin na dashboard. So simple lang yung dashboard namin. Ganyan lang yung ginawa natin. And then wala nang iba. Tsaka yung seat cover, ito lang yung nagawa. Napakadumi ng kamay. Sorry, pasensya lang po. So yan, ito yon nangyari sa unit ng isang DS17W. So yan, napaka VIP na upuan niya. And then yung ito, yung interior niya. So ceiling, yan yung ceiling niya. Concept ito ng ating client. So dito, kung ano yung gusto niyo na kulay, yun yung susundin natin. Basta made to order, nasa sayo yung desisyon kung ano yung request mo. Yung design, sa iyo lahat. Yung verification sa interior, desisyon nyo yan lahat. So kami, kung ano yung gusto nyo gagawin, paggawa sa unit niyo is yan yung gagawin natin. So ito, look like brand new, hindi po brand new ang Surplus. So pinagigihan lang na mapaayos na mabuti at saka lininis. Kahit Surplus, at least malinis yung sasakyan nyo pagkuha, at bahala na kayo na bahala kung magkadumi, normal kasi ginagamit yan. So always lang malinis dyan sa portion na dyan, vacuum talaga palagi para yung aircon hindi siya madaling masira. So yan lang yung nagawa natin na setup. So yan, napaka healthy ng kulay na to. Simple lang talaga yung setup niya, pero simple pero napaka attractive niya sa actual tingnan. Super. Yan. So self lock. Then dito naman sa likod, mayroon tayong ginawang kakaiba. So pinalitan natin ng matting yung kanyang flooring, yung mat niya. So napakaluwag ng likod. So basic setup. So kung nakita nyo, wala siyang upuan dito. Basta basic is wala talagang upuan. From Japan, originally yan. Basta basic. So pwede nyo i-add on yan. Yung kung mag-order kayo ng basic, add on lang kayo ng upuan. So ito yung nagawa natin. So napakaganda ng W, kasi kung nakikita nyo yung DS17W, napakalaki talaga ng space nya. So sulit talaga sa presyo, kasi yun nga, mapipil mo talaga yung comfort. Kasi anong klaseng comfort? Kasi mapipil mo yung napaka ginhawa at napakaluwang na sasakyan sa loob. Sabi natin na minivan, pero pag nasa loob ka na is malaki pala yung pakiramdam mo na pag nasa loob ka na. Pero yung height nito is kapareho lang sila talaga ng height ng ceiling at saka ng mga SUV. Ang lamang lang nito is minivan. So napakaluwang talaga. So malaking investment itong mga klaseng ganitong klaseng sasakyan, kasi yun nga is gamit mo talaga sa pang-araw-araw, either sa business, pangkarga, kahit anong pwedeng ikarga pwede, kasi napupold yung upuan dyan. So kaya nyong lagyan ng tag 10 sako or anong klaseng pwede nyong ilagay dyan. And then ganito pa, pag naka-outing kayo, itong upuan na yan mapufold yan papuntang pababa. And then yan, ganda na higaan. So ito, pwede kayong magpagawa nito. And then yung gawin yung kutsyon. So lagyan ng kutsyon, and then matutulog dyan, at saka pwede na pang overnight. So kasi yung height dito at saka pupunta doon is more on height niya is mga
kaya niya makahiga yung mga 5'9", 6 feet. Kaya niya humiga dyan sa may portion papunta dito kasi napakaluwang. So ang normal height talaga ng Pinoy is nasa mga 5'8", 5'7", 5'6", 5'5", may 5 flat pa, may 4 flat. So minsanan lang yung mga 3 flat. So napaka malaking investment talaga ng isang klaseng ganitong sasakyan. And then gamit talaga sa pang-araw-araw at saka sa panghanap buhay natin. So hindi ito lugi. May kamahalan lang talaga itong unit na to kasi DS17W normal is ang the best nito is may enjoy mo at saka investment sa sarili na meron kang nakitang ganitong klaseng sasakyan sa yung pinaghirapan na ilang taon mong pinaghirapan bago tayo nakabili ng ganito. Kasi yun nga, kahit nga may mga mayayaman, bumibili pa rin ng mga ganitong klaseng sasakyan kasi cute at medyo practical talaga siya na gamit or service. So yan, napaka-proudly talaga yung mga nagdesisyon na gumamit ng ganitong sasakyan o kumuha kasi napaka-practical. Maintenance, mga gulong niya, napakamura kasi R14 lang yung tire niya, R13, R15, so hindi mabigat sa bulsa. And then yung change oil niya 3 liters lang. And then mga small parts niya is napakamura at hindi na mahirap bumili ng mga ganitong parts sa mga minivan kasi marami ng parts na nagbebenta through online at saka meron din tayong mga available parts ng mga ganitong unit. So congrats sa owner na to at saka yan, pwede na lang kunin at na meet up nila yung actually nakita na ito ng owner personally. Nakita ko napakasaya at sa tiyagang nagantay is na meet up nila yung yung expectation na gusto nila sa kanilang sasakyan. Color, design, unit at saka yung preparation na maging malinis at presentable kahit surplus or second hand at importante malinis siya tignan. So yun lang at ito yung next in line na release natin. Romniela Japan Surplus Vlog DS17W 3-layer headlight with fog lamp, basic setup concept. So ito lang yung nakayanan at aming nagawa. Simple lang, importante nakapagbigay tayo ng saya sa ating mga client. Kahit nagtiyaga silang maghintay, nagantay talaga sila at thankful dahil sa owner nito is willing to wait. I'm proudly na kahit na-delay, actually na-delay kami sa unit na to, pero yung client natin na owner nito, dyan ko talaga malalaman kung gaano kabait yung isang klaseng tao at yung mataas yung pasensya. So kasi yung mga matataas yung pasensya, ibig sabihin mga mababait yan. Pero yung mga mababang pasensya, mababait din yan. Hindi lang nila mapigilan yung excitement nila. So yun lang. Thank you sa owner. At ito na yung unit mo. Pwede mo nang kunin ngayon or bukas. Yan, bibigay ko na sa iyo yung alaga mo. Na wax ko na yan, na buff ko na yan, na ceramic ko na. Na-mention ko tuloy yung ceramic. So i-coating natin yan ng ceramic. So yan na yan. Tuloy yun na kaya namin. Thank you. Romniela Japan Surplus Vlog. Sa mga nagbabalak, next mga order is mga new generation conversion na. So ito old conversion na ito na unit. So dalawa na lang sila na ma-release na old conversion. Kahit old conversion, ginawa natin ng maayos yung paggagawa. So yun lang. Thank you and good day. Maraming salamat.